Pinaigting ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng San Nicolas ang kampanya laban sa basura sa bayan, partikular na sa mga tourist spots sa Barangay Maliko na tinuguri ang Summer Barangay ng Pangasinan dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga turista kahit sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay EDE Mateo, ang Department Head ng MENRO, ang patuloy na pagdami ng basura sa mga gilid ng kalsada at malapit sa mga bangin ay isang malaking problema. Dahil dito nagtatalaga na sila ng mga bantay gubat para sa regular na paglilinis at pangongolekta ng basura. Umaabot na kasi sa ilang mga sako ang nakokolektang basura kada araw sa mga paligid ng bangin o kalsada papunta sa mga destinasyon sa bayan malapit sa Barangay Maliko. Anya na hindi maiwasan ang pag-iiwan ng mga basura ng mga turista na karamihan ay mga plastic bottle, candy wrapper at iba pa. Bagamat may mga nakalagay ng signages na nagpapaalala sa tamang pagtatapon ng basura, marami pa rin anya ang hindi sumusunod. Kaya naman nawagan si Mateo sa publiko, lalo na sa mga turista, na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Hinihikayat din niya ang mga turista na iuwi na lamang ang kanilang basura o kaya itapon sa mga itnakdang basurahan. Ngunit ang mga nabubulok na basura ay maaari naman nilang itapon bilang fertilizer ng mga puno sa bundok. Paalala din ito na mag-ingat sa pag-akyat sa nasabing lugar, lalo na kapag malakas ang ulan dahil maaaring magsanhi ng landslide kapag lumambot ang lupa, kaya maging alerto para hindi mapahamak. Ang tinututukan namin ngayon, yung mga tourist spot natin na karamihan ay ang daming bumibisita. So hindi natin maiwasan na ang dami nilang iniiwan na basura. So doon nakatutok kami doon, kaya mayroon kaming bantay gubat na nakamonitor doon sa mga area yon, lalo na doon sa mga tourist spot na kagaya ng Maliko, yung Villa Verde Road, kasi madalas yung mga nakamotor magmemerinde sila, tapos yung mga dumadaan kumakain sila doon sa mga may tubig. Tapos yung pinagkainin nila, nandun lang, itinatapon. So doon kami nakatutok ngayon kasi para manatiling malinis yung Villa Verde Road at saka hindi hindi maihangin yung mga plastic na iniwan at hindi maanod para hindi magbara sa mga rivers at saka mga kanal natin. Doon sa Puyaw, medyo kasi summer lang na yon, pato. Pero ngayong tag-ulan, halos tinanggal na lahat yung kubo-kubo doon, kaya walang masyadong nagpipiknik. Ang tuloy-tuloy na marami na pumapasyal ay doon sa Maliko. So maraming site doon na pwede nilang pagtambayan, kampingan. So doon, yun ang tinuturukan namin ngayon, sir. Yung mga basura, sir, kahit mga ganitong tag-ulan, marami pa rin, sir, ang tinututukan ng ating MENRO. Marami talaga, sir. Marami. Sa Maliko lang kasi dalawa kasi ang naghahakot. Pag sa yung dalawang bantay gubat namin na naka-assign sa Maliko, dinadala nila sa sentro ng Maliko. So naghahakot yung Santa Fe, MRF ng Santa Fe. So segregated naman yung kinukolekta nilang basura, kaya kinukuha ng Santa Fe. So walang problema, hindi problema ng municipality ng San Nicolas kung paano i-dispose yung basura mula sa Villa Verde Road, kasi yung dalawang bantay gubat namin isinasakay nila sa kulong-kulong, pinunta sa sentro, tapos hinahakot ng dump truck ng Santa Fe. Yes. Okay naman, sir. Okay naman yung mga signages. Kaya lang, napapansin ko kung minsan hindi pinapansin ng mga kahit katabi nila. Yung mga minsan nagpapatrol ako sa Sabado at sa Linggo. Ako na ang lumalapit sa kanila na tingnan nyo yung signage natin kung ano yung nakalagay. Yun, parang nagugulat na lang sila. Kaya kung minsan pa kahit nandun na tapos hindi nila napapansin yung karamihan. Pero yung mga iba talagang alam nila. So hindi naman lahat ng mga pumupunta sa Maliko ay ganun ang ginagawa nila, basta magtapon na lang. Pero karamihan, lalo na yung mga nagmumotor na mga estudyante na mag-i-stroll lang, magme-merienda, dala-dala nila, tinapay, tapos
yung battle ng mga coke at saka mga soft drinks, yun, iniiwan na lang doon. So, ganon. Halos sa araw-araw kung minsan ang daming umakyat. Kaya araw-araw din na mayroong naitatapon. May mga naglalaglagan na malilit na bato pero normal lang yun kasi talagang hindi naman fully develop yung kalsada. Kaya natural lang na may mga maglalaglagan na bato pag umuulan. Pero kasi may maintenance naman, may mga bako doon at saka may mga naka-assign yung mga tao ng DPWH kaya naayos agad. Kaya walang problema doon sa mga baha na lugar at saka yung mga landslide prone areas kasi naayos naman kaagad. Kaya lang talagang ingat-ingat lang kasi hindi natin alam mo, malay mo, patsambahan, ganun lang. Nananawagan po ako sa lahat ng motorista, lahat ng dumadaan sa Villaverde Road from San Nicolas to Santa Fe na sana ay ingatan natin at pangalagaan natin yung environment natin, lalong-lalo na sa mga kalsada kasi ang ginagawa namin kasi sinasabihan namin yung mga tao na nakikita namin na magdala sila ng plastic, kahit yung plastic lang iuwi na nila or itapon dun sa pwedeng pagtapunan kasi may mga bahay naman doon na may basurahan, kami na lang ang kukolekta, huwag na lang itapon dun sa kalsada. Yung mga biodegradable pwede nilang itapon dun sa kalsada pa kasi fertilizer naman yun. Halimbawa pag itinapon nila dun sa mga damuhan, mabubulok yun, magiging fertilizer. Huwag lang yung mga plastics kasi pag naanod yun saka pumunta sa soil, magiging soil pollution. Pag naanod, magiging water pollution. Pag sinunog naman, magiging air pollution. Kaya ingat lang po tayo sa pagtatapon ng mga plastic para hindi masira yung environment natin. Ito ang balita mula sa bayan ng San Nicolas, Patrol numero 5. Bombo Oliver na kumus nag-uulat. This is Pombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio. Pombo!